Si Mirna Salazar ay isang teacher sa isang preschool. Isa siyang single mom. Ma'am Mirna, may naghahanap po sa inyo sa gate. Sigaw ng isa sa mga batang estudyante ko. Napangiti ako. Karaniwan na sa akin to. Ganitong oras kasi sinusundo na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pero nang lumingon ako, natigilan ako at para akong natuod sa kinatatayuan ko. Dahil hindi isang magulang ng estudyante ko ang naghahanap sa akin, kundi ang lalaking nakatayo sa may gate at ang naghahanap sa akin ay ang taong pilit kong kinalimutan sa loob ng 3 taon. Ang lalaking inalayan ko ng aking pagmamahal at pagkatao. Si Adrian. Napakalaki na ng ipinagbago niya ngayon. Kung noon gwapo na, ngayon mas naging matikas at napakagwapo nito sa suot na simpleng polo at itim na pantalon. Ang mga mata nito na tila laging nangungusap. Adrian? Mahina kong bulong. Halos hindi ko rin marinig ang sarili ko. Si Adrian Villanueva ay isang architect. Hiwalay sila dahil kailangan nitong mag-aral sa ibang bansa. Nakipaghiwalay siya dito dahil ayaw niyang masira ang pangarap nito nang dahil sa kanya. Nang makita ko ni Adrian ay ngumiti siya. Yung ngiti na dati kong minahal, na dati ring naging dahilan ng mga luha ko. Hi Mira, nakangiting bati niya. Ang tagal na. Parang pakiramdam ko, biglang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o tatakbo. 3 taon na mula nang huli ko siyang makita. 3 taon na rin na mag-isa kong pinapalaki ang anak ko, si Liam, na may mga mata na tulad ni Adrian. Oo, si Liam na bunga ng isang pag-ibig na akala ko ay panghabang buhay na. Hindi ko sinabi kay Adrian na buntis ako noon. Naisip ko, baka kasi makasira lang kami sa mga pangarap niya. Saka baka hindi niya rin ako piliin. Pero ngayon, nasa harap ko siya. Parang gusto kong sumigaw at gusto kong itanong, nasan ka nang kailangan kita? Pero nasabi ko na lang, anong ginagawa mo rito? Bumalik na ako for good. Sagot niya. At ikaw agad ang hinanap ko pagbalik ko dito. Napasinghap ako sa sinabi niya. Bakit? Tanong ko. Ngumiti siya. Dahil kahit naging matagumpay ako sa buhay, may kulang pa din. At pakiramdam ko, may naiwan ako dito. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa. Gusto kong sabihin na, oo, may naiwan ka, Adrian. Yung anak mo, si Liam. Pero pinigil ko ang sarili ko dahil hindi pa ito ang tamang panahon para magkita silang mag-ama. Lumipas ang mga araw pero hindi ako mapakali. Lagi kong naiisip ang muling pagkikita namin ni Adrian. Hanggang isang araw ng Sabado, nagkita kami ulit sa cafe. Coffee? Tanong niya sabay abot ng paborito kong caramel latte. Napangiti ako ng pilit. Naalala mo pa pala? How could I forget? Tahimik kaming nagkwentuhan tungkol sa trabaho, buhay-buhay at kung ano-ano pa. Ngunit di ko alam kung sinasadya ba ng pagkakataon o ng tadhana na mahulog yung wallet ko na may litrato ni Liam. At si Adrian mismo ang pumulot kaya naman nakita niya ang litrato ni Liam. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng kulay sa mukha ay nawala. Bigla akong kinabahan. Mirna, hinawakan niya ang litrato. Sino tong batang nasa picture? Anak ko. Ilang taon na siya? 3. Natahimik siya na tila nag-iisip. 3? Ibig sabihin, hindi niya halos masabi. Pero bakit? Naguguluhang tanong niya. Adrian, putol ko sa sasabihin niya. Si Liam, anak mo. Tahimik lang kaming dalawa na tila nagpapakiramdaman at ang tanging maririnig lamang ay ang tibok ng aming mga puso. Ilang saglit pa, tumingin siya sa akin. Tingin na hindi galit, kundi puno ng lungkot at nagsalita. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako at ayokong masira ang pangarap mo, Adrian. Pero Mirna, dapat sinabi mo. Dapat kasama mo ako.
Habang pinapalaki mo ang anak natin, dapat karamay mo ko sa lahat ng hirap. Naiiyak na sabi niya. Nang marinig ko yon, napahagulgol ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Natakot din ako na baka kami ang makasira ng iyong mga pangarap. Tumayo siya ng marahan at niyakap ako. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong patawarin, pero gusto kong bumawi, hindi lang sa'yo, kundi sa anak natin. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong kumaan ang dibdib ko. Matagal na akong nasaktan, pero marahil panahon na rin para muling magmahal, para muling buksan ang aking puso. Lumipas magmuli ang mga linggo. Pumupunta si Adrian tuwing hapon para sunduin si Liam. At tuwing makikita kong magkasama sila, parang nabubuo ulit ang mundo ko. Ma, sabi ni Liam minsan, si Daddy ba yun? Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero nang marinig ko si Adrian mula sa likod, ngumiti ako at naluha. Oo anak, ako ang daddy mo. Nadamdaming wika ni Adrian kay Liam. At nang yakapin siya ni Liam, doon ko lang napagtanto na minsan kahit gaano katagal, bumabalik talaga ang mga taong para sa'yo. Isang araw, nagkaroon ng field trip sa school at kasama si Liam. Akala ko, hindi sasama si Adrian kasi busy daw siya sa work. Pero, Mama, si Daddy daw sasama sa field trip. Sigaw ni Liam habang tumatakbo papunta sa akin. Napangiti ako. Talaga anak? Sinabihan ka niya? Tumango siya sabay abot ng papel na may pirma ni Adrian. 3 buwan na mula nang bumalik si Adrian sa buhay namin. Hindi na siya yung dating lalaki na abala sa karir. Ngayon, palaging naroon siya sa mga laro ni Liam, sa mga PTA meetings, sa mga simpleng hapunan. At oo, pati na rin sa puso ko, muli siyang pumasok. Hi Mira, pati ni Rico, kasamahan kong teachers habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa field trip. Ngumiti ako. Oy Rico, salamat sa tulong ha. Walang anuman. Gusto ko lang tumulong, lalo na sa paborito kong teacher. Sabay kindat niya. Napailing ako pero napangiti rin. Sanay na ako sa mga biro ni Rico. Pero hindi ko napansin na nasa likod ko na pala si Adrian. Tahimik lang na nakatingin sa akin. Mukhang close kayo ni Rico ah. Biglang sabi ni Adrian. Oo naman, kasama ko lagi yan sa activities dito sa school. Sagot ko. Close nga talaga. May himig na tila nagsiselos na wika ni Adrian. Napataas ang kilay ko. Selos ba yan, Mr. Architect? Selos? Ako? Hindi ah. Nakangitim pilit na wika nito. Pero halata sa boses niya na oo. Pero sa loob-loob ko natutuwa ako. Kasi kahit papaano, ibig sabihin, may nararamdaman pa rin siyang pagmamahal para sa akin. Okay, sinabi mo eh. Natatawang sabi ko dito. Mainit ang araw pero mas mainit yata ang tingin ni Adrian kay Rico. Dahil habang naglalakad kami papunta sa falls, halos hindi ako makalapit kay Rico. Kasi laging nandyan si Adrian, parang bodyguard. Mirna, dito ka sa tabi ko. Baka madulas ka. Okay lang ako, Adrian. Hindi, ako na. At hinawakan nito ang kamay ko. Parang parang bumalik ang 3 taong nawala. Pati yung init ng mga palad niya na dumampi sa balat ko. Pero bago pa ako tuluyang madala ng emosyon, narinig kong sumigaw si Liam. Mama, Daddy, ang ganda dito oh. Nakangiting sabi ni Liam at lumapit si Adrian. Sabay silang tumatawa habang pinagmamasdan ang magandang tanawin. Doon ko lang na-realize na ito na nga yung panahon na matagal kong pinapangarap. Buo kaming 3. Pag-uwi namin ng gabing yon, tahimik si Adrian habang nagmamaneho. Hindi ako nakatiis. Tumingin ako sa kanya at kinausap. Tahimik ka ata. Pagod ka? Umiling siya at nagsalita. Hindi. Naisip ko lang kung anong nangyari kung hindi ako umalis noon.
Tinigil nito ang kotse sa tabi at tumingin siya sa akin ng diretso, malalim at totoo. Myrna, alam kong nasaktan kita noon at alam kong ang dami kong pagkukulang. Pero kung may isa akong natutunan sa lahat ng to, na kahit na anong layo, kahit anong tagal, ikaw pa rin yung gusto kong makasama. Kayo ng anak natin. Madamdaming wika ni Adrian. Napatulala ako at naiiyak. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa. Pero nang maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko, parang biglang malinaw ang lahat. Adrian, mahina akong sabi. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Myrna. Hindi bilang ex mo, kundi bilang lalaki na handa nang ayusin ang lahat. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, ngumiti ako at sabay sagot. Adrian, baka nga ito na talaga yung tamang pagkakataon, tamang panahon. Oo, tinatanggap muli kita. Nakangiting wika ko. Salamat, Myrna. Promise, babawi ako sa inyo. At pakamamahalin ko kayo ni Liam. At niyakap niya ako ng mahigpit. Lumipas pa ang mga linggo, lalong lumalim ang relasyon namin ni Adrian. Minsan, isang gabi, habang pinapanood namin si Liam na natutulog, marahang hinaplos ni Adrian ang buhok ko. Alam mo, Myrna, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Biglang sabi ni Adrian, "Ha? Bakit? Para saan naman?" Kasi kahit iniwan kita noon, hinayaan mong bumalik ako at hindi mo ko tuluyang binura dyan sa puso mo. Madamdaming wika ni Adrian. Napangiti ako kahit may luha sa aking mga mata. Hindi ko naman kayang burahin ng taong ama ng anak ko. At sa gabing yon, habang yakap ko siya, alam kong kahit ilang taon pa ang lumipas, eto na yung pag-ibig na hindi na mawawala. Minsan, kailangan mo lang talagang umalis para matutunan kung saan ka dapat bumalik. Wakas, muli ay maraming salamat po sa mga tagapakinig. God bless more po sa ating lahat.